Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. So, matindi itong ating ibabalita sa inyo ngayon, no? Na itong nangyari kay AFP chief na si Browner, no? Kasi itong si Browner nag-speech, okay? Nag-speech itong si Browner nung isang araw, no? Nag-speech siya na ang tungkol sa kanyang speech, no, ang topic ng kanyang speech itungkol dito sa meron raw grupo na mga sektor sa militar at ilan sa ating gobyerno na nagpaplano na i-destabilize itong si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang gobyerno. Destabilize meaning merong mga sektor, merong mga military, merong mga government officials na gusto umano pabagsakin ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Yan ang topic ng kanyang speech, itong si AFP Chief Browner. Ngayon naman, syempre, yung media, nagulat yung sambayan ng Pilipino, natakot yung sambayan ng Pilipino, nakikinig yung mga oposisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nagulat, di ba? After how many days, or after 1 day, or after 2 days, baka 2 days yun, no? Hindi ko na maalala, binawi ni Browner ang kanyang sinabi. Okay? Binawi niya. Sabi niya, misquoted raw siya. Hindi raw yun totoo, no? Na misquote raw siya ng media. Okay? Which is, masasabi ko na nag-deny itong si Browner na lahat, sabi ng iba, na hindi mo na madi-deny yun dahil nasabi mo yan. Transcribe mo kung ano yung sinasabi mo. Di ba? Naka-record yun. Maraming nakikinig. Hindi yun ma-misquote dahil transcribe. In-understand yun ng media. At talagang sinabi mo yun na may banta dito sa sa Marcos administration na pabagsakin, i-destabilize itong si PBBM. Nasabi mo na yun. Tapos binawi mo na misquoted ka. Okay, yung reaction ko dito, no? Ito yung reaction ko. Okay? Siguro may nagsabi sa kanya. Hindi ko lang alam, ha? Hindi ko sinabing si PBBM yung nagsabi dito. Baka hindi nagustuhan of some sa mga officials ng gobyerno yung sinabi niya. Bakit mo sinabi yun in public? That we will keep that on private. Kaya kasi may issue. Siguro ganun ba? Na bawiin mo yun, i-misquote mo yun kasi baka yung ang taong bayan anong tawag doon? Matatakot sa sinabi mo. No, magkagulo ang Pilipinas sa sinabi mo. Baka ganun yung dating, no? So, yan ang ating pag-usapan. Okay? Bakit yan nasabi yun? At bakit niya binawi? Baka siguro may nagsita sa kanya na bawiin mo yun. Okay? Pero sa analysis ko, baka totoo talaga na merong mga military officials, ilan sa mga sektor na nagpaplano na i-destabilize itong gobyernong Marcos. Okay? Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo bakit ito nagkaganito. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo, ha. Pero bago ko yan ipapaliwanag na bakit ito naging ganito. Bago ko yan ipapaliwanag, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube, no? Before I forgot, para naman kakalat ito sa taong bayan, no? So sabay-sabay tayong mag-like, share sa Facebook at sa YouTube. Ready? Donmar TV, 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, so ayun na nga. Bakit ito nagkaganito? Kung meron mang government official o tao behind sa pagsita ditong si AFP Browner, kung meron man talaga, ito lang yung masasabi ko. Bakit naman nyong itatanggi yan? Alam mo, Browner,
walang mali, no? Walang mali sa sinabi mo na merong nagpaplano sa destabilization. Okay? Walang mali doon. Oh. Kasi alam ko baka yung nagsita sa iyo, nabawiin mo yung sinabi mo, baka sinabi bawiin mo yun kasi magkagulo. Baka yung mga nagpaplanong mag-destabilize makapaghanda sila. Baka ganun yung sinabi nyo. Para sa akin, no, wag nyo nang hanapin kung sino man yung mga taong ito. Wag nyo nang hanapin kung sino man yung mga taong ito. Kasi i-deny yan. Magdi-deny at magdi-deny yan. Remember, itong mga military na ito, itong mga government officials na ito, may tungkulin ito sa gobyerno. Ang tungkulin nila, especially itong mga military na nagpaplano ng destabilization, ang tungkulin nila, no? Ang military specifically ay protektahan yung ating bansa. Now, ang tanong dito, bakit ba sila nagpaplano na i-destabilize ang gobyerno? Yan ang inyong dapat alamin. Hindi na kailangan hanapin kung sino itong mga taong ito. Sino itong nagtrahidor kay Presidente Bongbong. Hindi na kailangan. Ang gagawin nyo lang dito, no? Bakit ba sila nagkaganito? Bakit ba sila gusto nilang pabagsakin ang gobyernong Marcos? Yan ang dapat nating alamin. At doon, itratrabaho yun. Like for example, ang kanilang reason sa pagpaplano na ito, baka kaya lumala yung korupsyon ng Pilipinas. Bumalik yung mga bawal na gamot, pagbebenta. Marami na namang mga nalulong dito. Diba? Baka bumalik. O ito bang mga some of the government officials na pasaway? Kaya sila nagkaganito. Yan ang alamin nyo. Yun dapat. What's the reason behind bakit sila nagkaganito? Bakit gusto nilang pabagsakin? At yun ang i-work ninyo. Dahil itong mga tao na to, no? When it comes to loyalty, loyal ito sa gobyerno. Pero if they see something na hindi na dapat, hindi na maganda sa mata ng Pilipino, kaya nakaganyan sila. So, doon kayo mismo sa reason bakit sila baka may problema talaga sa gobyerno. Hindi ko biniblame si PBBM dito dahil si PBBM focus yan sa kanyang trabaho. Ito lang kasi sa ilalim ng mga officials ni PBBM, yung mga pasaway. Especially dyan sa Congress at ilan sa atin sa mga agencies sa iba't ibang departamento. Maraming pasaway. No? So, yun ang i-solve ninyo muna. Okay? Oh. Yung pagsabi mo, siguro natakot ka dahil sinita ka na baka magkagulo dahil sa mga sinasabi mo na mayroong plano, ganyan. Okay? Hindi naman kayo pwedeng mag-akusa kung sino kasi sigurong magtatanggi yan, magde-deny yan. Di ba? So, ganun. Di na kailangan na alamin. At walang mali sa sinabi mo, AFP Browner. Bakit mo babawiin? At bakit mong meron ka pang pasakali o reasoning na na-misquote ka? Hindi ka na-misquote. Transcribe yun. Naka-record yun on video sa mga media. At klarong-klaro yung sinabi mo na merong mga officials dito na nagpaplanong mag-destabilize kay PBBM. Okay? At ito namang mga, no, to be fair, no? Itong si AFP Browner naman, siguro, nire-respeto niya lang yung kanyang head niya. Sino mang nagsita sa kanya, sino mang nag-utos sa kanya. No? Ako, ito yung analysis ko, baka may nag-utos na bawiin mo yun. Oh. Nire-respeto ko si Browner. Pero para sa akin, there's nothing wrong. Dapat malaman niya ng Pilipino na ganyan na ang sitwasyon ng Pilipinas na may nagpaplano.
Okay? At yun ang i-work ninyo. I-improve ang gobyerno. Yung smuggling na yan, na walang katapusan. Baka yun ang nirereklamo nila. 'Di ba? Isa kasi yun sa nagpahirap ng bansang Pilipinas. So yun ang dapat i-work ninyo. At sa mga nagpaplano rin, no, itong mga military sa ilang mga sektor natin na nagpaplano na pabagsakin itong gobyernong Marcos, sana naman wag ninyong gawin yan dahil walang kahinatnan yan. Maggulo lang ang mangyayari dyan. Kung hindi nyo nagugustuhan itong nangyari ngayon sa gobyerno natin, wag na kayong mag-destabilize. Hindi yan ang solusyon para uunlad ang ating bansa. Ang solusyon dyan is you help the government, you help the president kung paano natin masugpo itong problema sa bawal na gamot na yan, sa mga smuggling na yan, sa corruption na yan. Dyan, tututo kayo dyan. Okay? Kung paano isolve natin itong problema natin sa China. Diba? Yun, magkaisa, teamwork. Okay? So, there's no need to deny AFP Browner. Okay? At ito pa, may narinig pa akong balita na itong si Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, gusto niyang tanggalin ang intelligence funds ni PBBM. Dahil raw, sabi niya, pwede lang yun na wala yung intelligence fund. Kasi sino naman yang i-spy ni PBBM raw? Yung taong bayan? Yan ang sabi ni Coco Pimentel. Sabi ko naman, siyempre, yung Pilipino taong bayan ang i-spy ni PBBM kasi hindi tayo makasiguro sa seguridad natin sa bansa kung itong mga kapwa natin Pilipino ay may plano. Intelligence funds are used for malaman natin yun kung sino yung nasa likod sa mga kalaban ng gobyerno. Coco Pimentel. Diba? Sabi mo, bakit kailangan ng intelligence funds ang gusto mong gawin sa mga Pilipino? Siyempre, sino naman yung mga kalaban? Kapwa Pilipino naman natin yung kalaban ng gobyerno? Yung ibang mga sa mga makakaliwa dyan. Di ba? Namumulitika ka lang siguro, Coco Pimentel, kaya ayaw mong bigyan o ayaw mong i-approve itong intelligence funds ni PBBM. Ililink nyo naman na yung intelligence funds na yan ay makurap. Hindi. Paano natin maresolba ang problema ng Pilipinas ipula itong intelligence funds? Nung una nga, nagtataka ako, bakit kailangan pa ng intelligence funds? Nagsayang ng pera ang gobyerno. Pero hindi nasayang ang pera ng gobyerno dito. Dahil nalalaman natin ang mga deeper problem ng Pilipinas with these intelligence funds. Kasi meron tayong mga problema na hindi ma-solve kung hindi gagamitan ng intelligence funds. Senator ka pa naman, Coco Pimentel. Dapat kang matino. Dapat kang mag-analyze bago bumuka yung bibig mo. Diba? Okay, so ano ang reaction nyo tungkol dito? No? Mag-comment kayo. Tama ba na binawi ni Browner ang kanyang statement na merong nagplanong pabagsakin ang gobyernong Marcos? Nasabi na niya, patapos binawi niya. Anong masasabi nyo dun? Okay, comment, react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? Like, share this video para kakalat sa taong bayan. Subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Mabuhay ang Pilipinas natin, protektahan natin si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.